Good morning mga kahuntahan. Kumusta po kayo? Welcome back to our channel. Pupunta tayo ngayon sa Port Washington, no? Babalik tayo doon. Ngayon yung unang araw natin mga part-time, no? Ngayon ay Miyerkules dito ng umaga, 6:30, no? Maaga tayo alis. Hanggang Biyernes tayo ng gabi, no? Doon sa ating pasyente. Live-in naman yun, no? Stay-in tayo doon. Kaya mahaba-haba. No, doon tayo magbablog. Mahaba-haba yung stay natin doon. Actually, di naman mahaba. Mga 2.5 araw tayo nandun. Almost 3 days. No? Kasi gabi na tayo alis doon sa Biyernes. Kaya samahan nyo si KMTV. Hindi tayo masyado makakapag-vlog sa biyahe. No? Dahil may dala akong mga gamit. Kailangan natin magdala ng sariling pagkain, sariling bedsheet, no, sa pagtulog natin doon, mga damit na gagamitin natin, tsaka ano pa ba, syempre yung ating mga toiletries, no, toothbrush, sabon, shampoo, toothpaste, no, tuwalya, no, kailangan nating dalhin din doon. Kaya samahan nyo ako mga kahuntahan, no, at tayo babiyahin na para hindi tayo malate. Magkita-kita tayo pagdating natin sa Port Washington. Okay guys, nandito na tayo sa Flushing Main Street, no? At hahantayin natin yung bus, papuntang Port Washington. Tapos bababa tayo sa Manhasset. Pero pa tayong 16 minutes, no, para magantay. Yan guys, nandito na tayo sa platform, no? Antayin natin yung train papuntang Port Washington. Pero ang baba natin sa Manhasset. Pero pa tayong 10 minutes. Yan, ito yung dala nating maliit na maleta. Kasi nga, kailangan natin magdala ng sariling kumot, sariling bedsheet, pagkain, toiletries. Dahil nga yung pamilya ng pasyente, hindi sila nagpo-provide ng ganun. Pero okay lang. Talagang ganun. Hindi naman pare-pareho mga nagiging pasyente natin. Ayan guys, sakay na tayo. Try natin. This is the train to Port Washington. The next station is Murray Hill. The next stop is a short lunch. Doors will open only in the last 4 cars. Ayan guys, nakababa na tayo dito sa Manhasset. Lalakad na tayo punta doon sa bahay ng ating pasyente. Siguro mga 10 minutes walk. Okay guys, malapit-lapit na tayo.
No, itong darating na kanto. Kakaanan tayo rito. And pagkanan natin dito, konti lakad na lang. Dito tayo sa bahay ng pasyente. Actually, yung bahay ng pasyente natin is dead end. No, kung makikita nyo ganda ng street niya. Buckingham Place. Tapos ang palayo niya, Duke. Yung makikita nyo yung bahay na yon sa dead end. Yan, nasa sentro natin. Yan ang bahay niya. Sana maging okay. Yung trabaho natin dito. Sana maging mabunga. Sana wala maging problema. Update ko ulit kayo mga kahuntahan. Pagpasok natin, sisete lang tayo ng konti. Tingnan natin kung yung magagawa natin, may tutulong natin doon sa caregiver na aalis dyan ngayon. Para dire-diretso tayo makapag-vlog. Yan ang kagandahan pagka private ang kliyente, pwede tayo mag-vlog. Yun nga lang, hindi natin papakita yung mukha niya, syempre. 2,000 years later. Okay guys, dito na tayo sa bahay ng pasyente natin. Ito yung kanyang kitchen. Maliit lang tong loob ng bahay. Mukha lang siya malaking tingnan sa labas. Pero maayos naman. Bali yung pasyente natin malakas pa. Mahina na sa kanya tuhod. Yung pag-iisip niya okay pa naman. Kaya nandun siya ngayon sa kanyang computer. At, nagbabasa-basa ng online news. Tayo, mag-aasikaso muna tayo. At ayan, update ko ulit kayo mamaya. Katatapos sa ating gawain natin. 1 hour later. Ayan guys, so update, katatapos lang kumain ng pasyente natin. Napakain na natin siya ng tanghalian. Ito, pakita ko na sa inyo yung bahay ng pasyente natin. Medyo may kalumaan. Kaya, tinanong ko siya kung kailan ba sila nakatira dito. Sabi niya dito na raw siya pinanganak. Talagang luma na. At kung makikita nyo, ayan, meron pang ano rito. Parang sapitan ng kadena. Talian siguro ng aso yan. Bali, ito yung back door niya. Meron siyang patio rito sa gilid. Siguro pagka nagpa-party sila o may okasyon, siguro dito. Kung makikita nyo naman, sinauna talaga yung bahay. Hindi siya moderno. Pero karamihan ng bahay dito, ganito yari. Nakita nyo may sa harapan natin. Ganun yari. Niloloko nga tayo nung pasyente na sabi niya, ano daw, bahay daw ni Dracula to. Sabi niya, natakot niya ako. Mamaya akit tayo doon sa taas, doon sa pinapagamit sa ating banyo. Para makita nyo kung ano itsura ng loob ng bahay. Harap ng bahay, mga kauntaan. Makita yung front door niya. Talaga ano na, luma. Ayan, yan ang kanyang front door. Talagang lumang bahay. Parang adobe pa nga itong pinakahamba ng ano niya, main door. Alright. So ayan, pagpasok mo ng bahay, pagkaliwa mo, ayan, makikita mo may malaking kwarto dito. Siguro ito yung ginagamit nilang living room dati, no? Mga gamit ng pasyente natin. Mga diaper, kumot. Yan yung ginagamit natin higaan dito. Bangkong maleta, baon natin toiletries, konting pagkain. Tapos yan, merong maliit na banyo rito, no? Pero walang shower yan. Kung makikita nyo, talaga may kalumaan na yung bahay. Yan, pag-akit mo naman sa second floor, ayan, talagang lumang estilo na yung bahay, mga kauntahan. Sinauna talaga siya. Halata naman sa kanyang structure, yung mga makikita mo. Yan, isang kwartong malaki din yan. Tapos ito banyo na sira. Ayan, isang malaking kwarto ulit. Tapos ito closet, no? Tapos ito yung pinaka master's bedroom, no? Sa second floor.
Yan, kung mapapansin nyo, may nakalagay na samot-saring gamit. Ayan, meron pa mga antik na salamin nandun sa kama. Dahil hindi nila pinapagamit ng kwarto na to. No? Ayan, marami na ring sira yung bahay. Nababakbak ng mga pintura niya. Yung bumbilya na, sinauna pa rin. Tapos ito yung banyo na pinapagamit sa atin dito. Meron siyang sink. Ayan, shout out. No, ayan, meron siyang radiator para sa heater. So, ayan ang kanyang shower area. Tapos ayan na toilet bowl. Tapos may yan yung tiles na yan, makikita nyo. Lumang style na yan. No, meron din siyang bathtub pero hindi gumagana yan. Ayan. So, mga kahuntahan, no? Medyo nakakatakot din. Yan. Update ko ulit kayo mamaya, mga kahuntahan, bago tayo matulog. No? Trabaho muna tayo. One eternity later. Alright guys, so mag-aalas 6 na ng hapon or gabi. Ano pala, ang bilis na oras. No? Medyo may diarrhea yung pasyente natin kaya nakakailang beses ang magbanyo. Pero okay rin naman. No? Nakakatayo pa naman siya. Kaya madali lang siyang linisan. At tawag dito, yung magagayak na tayo ng kanyang hapunan. Katatapos lang din natin mag-refill ng mga gamot niya. Ano pa ba? Binasa natin yung kanyang medical history, yung kanyang chart. So, para alam natin yung gagawin natin trabaho sa kanya. Kagandahan, kumakain pala yung pasyente natin ng kanin. So, mahilig siya sa kanin. Sabi niya white rice. No, meron naman siyang kanin dito. Yun nga lang, syempre hindi tayo kasama doon. At yun ang arrangement namin ng kanyang anak. No? Hindi kasama yung pagkain natin. Pero ayos lang. Naisip ko nga kagabi mga kahuntahan, magre-reklamo pa ba tayo? No? May pagkakataon din to para makapagtrabaho. No? Kaysa wala tayong trabaho. Alright guys, so gabi na. No, nakakain na yung pasyente natin. Nalinisan na natin siya. Nandun na siya sa kama. No, matutulog na siya maya maya. Tawag dito, recap lang. Okay naman tayo dito sa napasukan natin trabaho. At pinagpapasalamat nga natin to. No? Dahil kahit ganito yung trabaho natin, no, part-time lang. Kahit mababa yung sahod, ayos na rin. Importante meron tayong trabaho. Dahil pinagdadasal nga natin, mabigyan tayo ng permanente na live-in na pasyente. No? Pero sa ngayon, wala pa talaga Siyempre, dito tayo dinala ni Lord. Ibig sabihin, meron tayong purpose. Kaya tayo nandito. No? Yun ang aking pinagpaparoonan, mga kahuntahan. At pasasaan ba? No? Hindi tayo susuko. Hahanap pa rin tayo ng magandang trabaho na permanente, no, as much as possible. Syempre live-in. For now, hintay-hintay lang tayo. May importante may napapasukan kahit pa paano. Gusto ko magpasalamat nga pala sa mga kaibigan natin na nag-share nitong ating vlog, no, sa Facebook. Ayan, sila Boss Poy Poy. Ayan, salamat. Sila paring Randy, sila Master Boboy, no? Sila paring Louie. Ayan, maraming salamat. Paring Reggie, maring Ellen, thank you. Syempre sa pamilya ko, no? Thank you. Maraming salamat sa inyo lahat. Tapos doon sa mga taong tumutulong sa atin para makakita tayo ng trabaho, no? Tapos salamat din tayo sa kanila, syempre. Dahil kung hindi dahil sa kanila, hindi tayo makakakuha ng part-time. Tapos ano pa ba? Ayun, tumawag kanina yung dating caregiver na matanda, no? Yung nag-day off.
talaga nandito kasi reliever lang tayo rito ng ilang araw. Tinatanong niya ako kung okay ba yung matanda. Sabi ko okay naman. Wala namang problema so far. Maayos naman kumain. No? Basta tinatanong niya kung ano ba nararamdaman ko dito sa bahay. Hindi ko alam kung tinatakot na lang ako. Sabi ko wala naman ako nararamdaman. Sabi niya basta niya may nararamdaman ka. No, huwag mo nang pansinin. Sabi sa akin ganun. Kasi daw minsan may nagkakalansingan sa kung saan lugar dito sa bahay kahit walang tao. No, sarado naman lahat daw naman ng bintana. Sabi ko hindi naman tayo papadala sa ganun. Dahil importante sa atin, nakakapagtrabaho tayo. Pero syempre, unang gabi natin dito ngayon. At obserbahan din natin. No? At i-update ko kayo. No, i-update ko kayo kung meron ba nagparamdam, kung meron pa tayong naramdaman. Ayan. So muli, no, maraming salamat mga kahuntaan sa patuloy niyong pagsuporta dito sa channel natin. Sana wag po kayong magsasawa. No? Kita-kita po sa ating susunod na vlog. Kumakaway mula sa NY. God bless and bye-bye.